Okay, mga sangkay, mag-react po tayo sa isang post ng isa pong vlogger. Actually, isa po itong manunulat mga sangkay, no, na kilala sa social media. Tingnan po natin kasi meron po siya doong, hindi ko alam, opinion or analysis doon, mga sangkay na parang ang dating, uubusin daw po, iwa-wipe out daw po lahat ng mga Duterte at lahat pa po ng mga taga-suporta na kilala ng mga Duterte. Alamin po natin, mga sangkay. Alright guys, talakayin po natin ito para mas ma-gets ng lahat ano ba ang nangyayari mga sangkay. Hindi po tayo maloko ng mga fake news o kung ano-ano pa man mga sangkay. At least malaman po ninyong lahat kung ano po itong nangyayari. Kasi mainit po talaga Marcos Duterte. Medyo masalimuot po yung dalawang pamilyang ito mga sangkay. Ngayon, ito mayroon pong nag-post. Isa pong kilala ito na tao na bakit daw desperadong i-wipe out ng mga Marcos ang mga Duterte. Well, alamin po natin yan. But anyway, guys, bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Road to 2 million subscribers na po tayo. So, kung gusto nyong mapabilang, well, ang gawin nyo lamang po ngayon ay i-click nyo po yung subscribe button na makikita sa baba ng video na to. I-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay? Shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay. Mabuhay po kayong lahat. Ito kasi ang nag-post. Nagsusulat din po ate ito si Sir J sa mga dyaryo or any commentary Ngayon sabi dito, why is the president so desperate to wipe out the Dutertes? Okay? Magkomento tayo ha. Tingnan po natin itong opinion niya. He handed, sabi dito, FPRRD over to the ICC. Ewan ko lang mga sangkay kung kayo ay pabor sa sinasabi niya dito na parang ang dating si PBBM po ang utak kung bakit, kumbaga pinamigay daw po ni PBBM si PRRD sa ICC. Ako kasi, ang opinion ko dito, hindi po. Kung mayroon man dito, makikita tayo kay PBBM about kay PRRD at saka sa ICC. Si PBBM ay wala lang po ginawa. Kumbaga, hindi po niya hinarangan ang ICC o Interpol na kunin si PRRD. Na pwede niya pong pigilan yan, mga sangkay. But our opinion is, hindi ginawa ni PBBM dahil nga po, halos everyday po, binabanatan si PBBM, diba? Kung ikaw ang kaibigan na ganyan, gaganahan ka pa bang tumulong? Kumbaga, yan ang opinion ko, mga sangkay. Ako naman, neutral ako eh. Pagdating po sa kanila, kasi both of them, I supported them since 2016. Talagang all out ang suporta natin dyan sa kanilang dalawa. So, pagdating sa awayan nila, kumbaga, may mga pinag-uusapan po tayo kapag hindi natin nagugustuhan, talaga sinasabi po natin. Kasi hindi naman po tayo inuutusan dito ng mga gumawa ng content o ano pa man. Kumbaga, ano to natin mga sangkay, passion po natin without anything. Walang bayad o kahit na basta makapagsalita po tayo dito mga sangkay sa YouTube tungkol sa mga issues. Sabi niya dito, he allowed the impeachment of VP Sara Duterte to gain traction. Dito naman, I disagree ulit, mga sangkay. Kasi for me, ito my opinion. This is my opinion, Sir J. Padrigara. Padriga pala. Hindi po. Actually, hindi po niya inalaw. Kaya nga lang mga sangkay, wala naman po siyang, kumbaga, hindi niya mapigilan yung Congress eh. Ginusto ng Congress. 'Di ba? At saka bukod doon, kumbaga, pwede din naman po niyang pigilan yan, mga sangkay na, kumbaga, sabihin niyang, wag na yan, tigil niyo na yan. Hinto na yan. Kaya nga lang mga sangkay, ulitin ko rin po ang sinasabi natin. Si VP Sara at saka si PRRD, binanat ba natin si PBBM? Halos everyday, di ba? Kaya siguro nawala na ng gana si PBBM. Sabi dito, Kibuloy is behind bars. Roque is on the run. And talks of Bato being next is out. A rumor of a corruption complaint against Bongo is mentioned, while Polong and VP Sara's husband are being linked to drugs. Even Baste is reportedly in the DILG's crosshairs, and now they're preparing to freeze FPRRD's assets.
Yung mga nauna mga sangkay, medyo wala po tayong ano dyan eh. Kumbaga, nalalabuan tayo. Pero, ewan ko lang, kung maniniwala kayo mga sangkay, nagre-ready daw po na i-freeze ang kung anumang kayamanan ng mga Duterte. The president is insisting this isn't political. But after everything that's happened, who still believes that? He controls everything. Kontrolado daw po niya ang lahat, military, police, DOJ, DILG, Congress, DFA, and even the Supreme Court is likely to lean his way. With all that power, he could simply let the elections play out and let the people decide. But that's the thing. He doesn't trust the outcome of the elections. He knows that by May 2025, some of his political allies could lose their seats. He knows that by 2028, VP Sara could be the biggest obstacle standing between him and holding onto power. So instead of letting fate take its course, he's eliminating. So, ini-eliminate. Kung tinatanggal po niya, binubura niya every Duterte and their allies before they can become his problem. Because deep down, he's not as confident about his future as he wants us to think with the Dutertes around. What do you think, guys? Do you, agree? Magbasa-basa nga po tayo sa komento. Sabi dito ng isa, bias naman yan. Hindi nyo man lang in-explain kung bakit nangyayari ang mga yan. Actually, mga sangkay, yun din po yung comment ko dyan eh. Parang ang bias ng dating. Kasi, alam naman po natin na idinaan po ng ICC sa Interpol. At si PBBM, okay sana kung sinabi niya, wala nang ginawa si PBBM. Hindi na niya pinagtanggol si PRRD. Pero dito kasi, parang ang nangyayari, parang ginanon ni PBBM si former President Duterte, which is not. Kaya sabi dito, bias naman yan, hindi nyo man lang in-explain kung bakit nangyayari ang mga yan. May mga tunay na kaso yung mga binabanggit mo. Kapag ang presidente ginagawa ang trabaho, di nyo sinusuportahan. Kasi may kinikilingan kayo. Kapag di ginagawa ang tama, reklamo din kayo. Alamin nyo muna ang mga kaso nila bago nyo pagbintangan si PBBM. Dahil ginagawa lang niya ang tama at ang trabaho niya. Okay? Ito naman, his time will come and the sacrifice of FPRRD sacrifice will not go to waste. Every Filipino who supports Duterte is a Duterte. I am ashamed that I voted this chunky president which leads to Tatay Digong's imprisonment. Let's not stop until we achieve the true justice and bring FPRRD home. Pero alam nyo mga sangkay, ang komento ko talaga dyan, hindi mangyayari talaga kay PRRD yan kung hindi po sumobra eh. Kumbaga kaya ipagtanggol ni PBBM si PRRD, Interpol, ICC, wala yan. Pwedeng sabihin ni PBBM na stop. Huwag kayong papasok sa bansa namin. Pero anong nangyari ngayon mga sangkay? Pinabayaan lamang po ni PBBM. Bakit? Abay, araw-arawin ba namang banat sa kanya, di ba? Sino dito ang nakapanood mga sangkay ng mga banat ni PRRD? Bangag. Lahat na po sinabi mga sangkay ng kasamaan laban sa Pangulo. Ako mga sangkay, kumbaga, neutral talaga ako sa kanilang dalawa. Pero pag nakakita ako ng, kumbaga, dapat i-real talk, hindi real talk po natin. Kagaya po ng war on drugs, ako favor ako sa war on drugs. Diba? Pero pagdating po dito mga sangkay, medyo sabi ko nga, wala sana sa kalagayan si PRRD na naroon po sa ICC kung hindi po lumagpas yung kakabanat po ni PRRD laban po sa administrasyon. Kita mo, nagulo po yung bansa natin. Diba? That's my opinion. Kumbaga, hindi po ito nangyari mga sangkay na parang inutos ni PBBM. Ang nangyari po, pinabayaan ni PBBM ang ICC at ang Interpol. Pinabayaan ni PBBM si PRRD sa kamay ng mga kaaway ni PRRD. Yun yung realidad.
Pero kayo, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sanke Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.